President Marcos led the Thanksgiving and homecoming event for athletes who competed in the 33rd Southeast Asian Games. And for details, we have our MOA journalist, Julie Baiza. Julie, okay, at least pahinga ng konti sa politika, usapan naman. At least mga iba, palakasan naman ang ating topic ngayon. Okay, may mga incentives bang binigay ang Malacanang sa mga nakasungkit ng medalya, Julie? Yes, Lord, kanina nga dinaluhan ni na Pangulong Bongbong Marcos at First Lady Liza Arneta Marcos yung pasasalamat at parangal para sa mga bayaning atleta. No? Doon inanunsyo ni Pangulong Bongbong Marcos yung karagdagang cash incentives sa mga nanalong atleta sa nagdaang 33rd Southeast Asia na Games at para sa mga gold medalists, mabibigyan sila ng 300,000. 150,000 sa silver at saka 60,000 naman para sa bronze. Ang sabi ng Pangulo, pinapalawak pa rin daw nila yung grassroots at saka mga youth sports program. Dinadagdagan yung mga pasilidad at saka pinalalakas yung suporta sa mga atleta natin na lumalahok sa pandaigdigang entablado. Ginagawa raw yan para hubugin yung mga susunod na henerasyon ng atleta ng bansa na may paniniwala sa sarili at saka handang lumaban para nga sa ating bandila. Binigyang halaga ng Pangulo yung disiplina, hindi lang daw para manalo sa mga nilalabanan, kundi para na rin daw sa paghubog ng pagkatao at saka ng pamumuhay ng mga atleta. Alright. Tanong kay Julie. Julie, meron bang minention about, I know you already said na yung grassroots program, pero meron din masinabi about the continuous, I guess, support outside of the season or yung what do you call this, competition schedule katulad nung dagdag salary or dagdag, hindi salary, what do you call that? Yung allowance nila monthly para kumbaga to sustain their needs then outside of training. Hindi binanggit ng Pangulo yan specific yung mga allowances doon sa kanyang talumpati. Pero kasi nagkaroon tayo ng pagkakataon na makausap yung mga gold medalists. Halimbawa, sina Yumir Marshall at saka si Agatha Wong. Sinabi nga nila na very satisfied naman sila doon sa tulong na ginagawa ng gobyerno. Nararamdaman naman daw nila. And sa ngayon, tuloy-tuloy pa rin naman daw. Ang pinoint out din ni Agatha kanina, ang nakikita rin niya na pangailangan actually yung sa grassroots level at saka yung mga youth sports program para mas ma-promote pa nga yung sports at makita yung talento ng mga kabataan. Oh, maiba naman tayo, Julie. Okay, ano yung activities ng Pangulo ngayon? Kasi kahapon, 5 meeting daw, no? At yung sa 5 meeting na yun ba, may aasahan na ba tayo mukhang magkakaroon ng suporta yung anti-dynasty bill? Inaantay pa rin natin kung ano yung magiging update tungkol dyan sa anti-dynasty bill. Hindi rin tayo nagkaroon ng pagkakataon na makausap ang Pangulo kaninang umaga. No? Mula Intramuros, lumipad si PBBM patungo naman ng Cotabato City. So katatapos-tapos lang nung event sa Cotabato kung saan dinaluhan nga ng Pangulo yung 7th founding anniversary ng BARM. Binibigyang halaga doon sa founding anniversary sa pagdiriwang yung ongoing efforts para sa mas malakas at mas resilient na Bangsamoro. Bahagi rin ng mga aktibidad, yung pamamahagi ng iba't ibang tulong at saka yung rollouts ng mga program sa rehiyon. Ang anti-clear ba natin ay may statement tungkol sa final na yung sinabi ng kanyang kapatid na si Senadora Amy tungkol doon sa sinabi sa final impeachment case against the President? Hindi pa naglalabas ng bagong pahayag, anumang pahayag si Yuse Claire Castro ngayong araw. Antabayan na natin baka bukas kasi may mga or mamaya kasi meron tayong mga hinihingi din for reaction. For example, yung sinasabi nga na niluluto na another impeachment complaint or yung mga magpa-file ng panibago. So yan pa yung mga ipinipila natin for reaction. Alright. Kung wala nang tanong ang aking partner, magpapasalamat kami sa iyo, ang ating mobile journal, Julie Baiza, nagre-report mula sa Malacanang.